Disclaimer. Content on Diary of an OFW and Audio Media is for informational and storytelling purposes only. It reflects personal experiences and opinions, not professional advice. Viewers should verify details independently and seek qualified guidance for their own situations. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. Hello, ako nga pala si Ras. Dito ako nagtatrabaho sa Czech Republic. 4 years na ako nagtatrabaho dito at part ako ng Diary of an OFW. Anong ginagawa mo sa diary? Sa Diary, ako nga pala ay isang videographer, photographer, at minsan ay host. Ayun. Ako yung nagsiset up ng camera namin. Minsan ako nag-shoot para gumawa ng video for the Diary of an OFW. And minsan din naman is nag-interview kami ng mga tao. So minsan nagiging host din ako. Minsan ako yung nag-interview sa mga tao. Nagtatanong ako kung ano yung mga experience nila dito especially dito sa Czech Republic, sa Europe. Ayan. Paano ka na-involve sa diary? Na-involve ako. And one time kasi may pumunta dito sa place namin, dito sa Jilava, yung embassy. And nagulat na lang ako is naggawa na pala sila ng nagplano na pala sila ng grupo, which is yung tatlo kong kasama. Makikita niyo sila mamaya. May ginawa na pala may plano na pala silang grupo na gawin. Napasama naman ako. And then yun. And hanggang ngayon, nandito kami. Magwa 1 year na kami. Isang bagay na pinaka-nagustuhan mo doing the diary of an OFW? Isang bagay ay marami akong nakilalang tao. Marami na akong nakausap. Which is in my part is nagbigay sa akin ng inspirasyon din yung mga nakausap ko kasi minsan kasi may stress ka dito sa abroad, homesick ka, feeling mo na mag-isa ka. Sa dami namin nakausap, parang nailagay ko ba yung sarili ko sa kanila. Parang sabi nga put yourself in their shoes, parang ganun ba. So parang sa dami kong nakausap na tao is nagkaroon din ako ng idea sa mga pinagdadaanan nila is much worse pa pala sa pinagdadaanan ko. So yun, nagbigay sila ng bagong pag-asa sa akin, bagong inspirasyon para magpatuloy dito sa Czech Republic. Isang bagay na nilook forward mong gawin sa diary of an OFW? Para sa Diary of an OFW, yung mga nilook forward ko is maging, of course, magbigay kami ng inspirasyon pa sa mga kababayan natin at magbigay ng information, siyempre especially sa mga process dito sa Czech Republic, sa mga dapat gawin, dapat hindi gawin. And then siyempre magbigay na rin ng mga tips siyempre and advice na magbibigay ng lakas na loob sa ating mga kababayan para mabawasan yung homesick nila dito sa Czech Republic. Isang misconception na sa tingin mo ay hindi parte or ginagawa na diary? Misconception ng ibang tao sa Diary of an OFW, especially yung mga nagko-comment ng mga bad words at masasama. For your information lang, ang Diary of an OFW is nandito lang para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, para magbigay ng information. Siyempre, iniwasan din namin magkaroon ng mga misinterpretation yung mga ginagawa namin kasi main purpose kasi namin dito is magbigay lang talaga ng information at makatulong sa ating mga kababayan. Pero siyempre, minsan, kailangan din natin ng mga sideline kasi may mga bukod sa trabaho namin is siyempre lahat naman tayo naghahanap ng siyempre pagkakakitaan. Pero hindi naman number one na reason kung bakit namin ginawa yung Diary of an OFW is para kumita. Ang number one reason kung bakit namin ginagawa to is para magbigay ng information, inspiration, and hope sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Kaya yung mga nagko-comment ng bad words dyan, magpakita kayo. Makipag-usap kayo sa amin and huwag kayong mag-alala. Papakinggan namin kung ano man nasa sa loobin nyo at sasagutin natin yan. Activity or page na ma-reach ka ng tao? Activity. Kung sa mga hindi pa nga pala nakakaalam, ako nga pala si Ras. At meron din akong TikTok, Ras Lopez or Ras in Czech. And then meron din akong bagong ginagawa ngayon na page, which is kakasimula ko pa lang kasi may mga page ako pero kasi na hindi na siya pwedeng i-monetize. So hindi ko na siya pinagpatuloy. So ngayon, right now, may bago akong
page, which is para magbigay din ng experience. Yung mga, para i-share din yung experience ko dito sa Czech Republic is para maging inspirasyon na rin sa mga kababayan natin nasa Pilipinas and maging inspiration na rin sa mga kababayan natin, especially dito sa Europe. At yung mga may tanong about sa trabaho, about kung saan man, is pwede kayo lumapit sa akin, Ras in Czech. Practical tips para sa mga kapwa Pilipino dito. Ayan, mga tips and advice ko sa lahat ng mga OFWs dito sa Europe. Alam ko na medyo yung homesick dito ay iba, medyo yung culture dito ay iba. Maraming mga pupunta rito na naku-culture shock. And minsan, dapat ipalagi natin yung loob natin na nandito tayo sa ibang bansa. Is iba na yung culture dito. Sana matuto tayo na, sana panindigan natin na yung mga Pilipino is marunong talagang i-adapt kung nasa man silang environment. Sana yun ang maging yun ang gawin natin dito sa Europe, especially sa mga kababayan natin na pumupunta rito galing Pilipinas. And sa mga kababayan din natin na gusto mag-apply dito sa Europe, which is napakaganda talaga dito magtrabaho sa Europe when it comes to the system. Napakaganda na system dito, and sa work-life balance is panalo talaga. So minsan nga naisip ko na napakaswerte ko na rin na nandito na ako sa Czech Republic nakapagtrabaho, kasi nga yung mga kababayan natin sa Pilipinas is naghihirap sila sa sitwasyon ng bansa natin ngayon, which is napakahirap talaga. So minsan napapaisip ako na swerte na rin ako na nakapunta ako dito, which is an advice ko lang sa mga gusto makapunta dito sa Europe, kung saan man dito sa Europe, is kumilos kayo, gawin nyo na mag-apply, kasi walang ibang paraan kundi mag-apply sa agency. Yun lang ang tanging paraan. Napakaswerte nyo nga, kasi nga sa Pilipinas is kukunti lang yung gagastusin ninyo kung gusto nyo pumunta dito sa Europe. Ako kasi cross-country kasi ako from Taiwan, napakalaki noon nagastos ko. Sabi ko nga, iniisip ko nga, is napakaswerte ng mga applicant sa Pilipinas, kasi para makapunta dito sa Europe ay wala halos silang gagastusin. Pero kung may gagastos man, konti lang. Pero mag-ingat pa rin kayo sa mga scammer, mag-ingat kayo sa mga agency na nanghihingi ng fee na gusto agad is bayad agad bago yung service. Is magtanong kayo, matuto kayo magtanong, matuto kayo mag-search sa internet, sa Google, sa DMW especially. And then, ayun nga, sa mga kababayan ko naman dito sa Europe is huwag kayong mawala ng pag-asa, wala kayong kailangan is maging buo yung loob nyo, and alam ko naman na pare-pareho lang tayo ng goals kung bakit tayo na dito, which is para sa pamilya natin, para magkaroon ng magandang buhay yung pamilya natin. Kaya huwag kayong mag-alala, pagpatuloy nyo lang yan, and pagpatuloy nyo yung magandang ginagawa nyo, pagpatuloy niyo yung magandang example na pinapakita nyo dito sa Europe. Hi, ako nga pala si Liz ng Diary of an OFW. Ako pala ang social media manager ng page na to, and 8 years na pala ako dito sa Czech Republic. Paano ka na-involve sa diary? One time, may event dito ang embassy dito sa Yilava, and then, ayun, nakaisip nga kami na gumawa kami ng page para makahatid ng mga information sa mga Pilipino dito sa Czech Republic. Isang bagay na look forward mong gawin sa diary mo na siguro, madami pang interviews at madami pang interactions na mangyayari dito sa page na to, at sa mga makapunta pa kami sa ibang bansa dito sa Schengen para mapahatid sa inyo yung mga information na ibabahagi namin, mga information na mga rules din sa ibang country, hindi lang dito sa Czech Republic. Isang misconception ng ibang tao about diary mo na Misconception sa page ng Diary of an OFW, iniisip kasi nila puro lang kami, karamihan kasi nag-iisip na parang wrong information lagi. Ang sa amin ang sinishare lang namin ng mga information ay yung mga based lang sa mga experiences namin na nagawa na dito sa Czech Republic. Sa tagal ng panahon na nandito kami sa Czech Republic. Activity or page na ma-reach ng tao? Kung gusto niyo pala ako i-message, may page pala ako na, ito na nga, Liz Ngani, comedy lang yon para pampawala ng stress nyo. Ayun, pwede nyo ako i-follow doon. Practical tips para sa mga OFW. Tayo, alam mo, sumasahod tayo, so hindi naman tayo forever OFW, so kailangan natin mag-ipon para sa pamilya. Kahit nagpapadala tayo sa family natin, kailangan marunong tayo mag-invest, marunong tayo mag-ipon, yun lang. Hi, ako nga pala si Jay ng Diary of an OFW, at ako ay isang video editor, minsan tech.
sa diary yun. Ayun yung mga ginagawa ko. So, ako nga pala ay 8 years na dito sa Czech Republic. Paano ka na-involved sa diary? Well, yung buong team naman ng Diary of an OFW, we are yung colleagues sa isang company, magkakatrabaho kami. And one time there was an event, the post-arrival orientation dito sa city kung saan kami nakatira. And after that, parang nagkaroon kami ng pag-uusap-usap lang una. And then una akala namin lokohan lang, parang gawa tayong page, tapos share tayo dun ng mga information na alam natin. And hanggang sa the next day, the next few days, nagplano kami kung ano yung magiging approach namin hanggang sa nabuo yung Diary of an OFW. Isang bagay na pinaka nagustuhan nyo doing diary of an OFW? For me, yung pinaka nagustuhan ko is yung na parang marami akong nalaman na hindi ko pa alam even though na parang ilang taon na akong naninirahan dito sa Czech Republic. Yung marami akong narinig na kwento, na iba-ibang kwento from different people na parang bagong kwento sa'yo, parang di mo ina-expect na sa isang tao ay mangyayari yung ganong mga bagay-bagay. Isang bagay na nilook forward mong gawin sa diary of an OFW? Nilook forward. Alam ko marami ng page or mga tao na gumagawa na rin ng content creation dito sa Czech Republic. And maybe sometime soon, magkaroon ng mga parang special collaboration with the diary, yung mga taong yon. And hindi lang siguro sa Czech Republic, siguro sa ibang lugar within Europe or kung saan man, kung di man pwedeng puntahan, maybe we can do yung Zoom meetings or Google Meet na parang ma-share lang natin yung iba't ibang experiences, information, or parang mga bagay na pwedeng may share natin sa mga kapwa nating overseas Filipino worker kung saan mang panig ng mundo. Isang misconception ng ibang tao about diary of an OFW? Siguro yung for me, pinaka number one na misconception ng mga tao. At ilang beses na rin namin to inulit-ulit sa iba't ibang video namin. Hindi po kami agency. So hindi po kami nag-hire ng mga tao from anywhere in the world. Hindi kami tumutulong magpapunta dito sa Czech Republic ng mga tao na gusto magtrabaho dito. Kung may share man kaming information na about sa hiring or we just share it para malaman ng mga gustong pumunta or makapagtrabaho dito. Pero hindi po kami directly yung mag-hire papunta sa inyo dito. So ang gusto lang namin ulit-ulitin sa inyo sa mga lalo na sa mga taong nagme-message palagi na how po, tapos parang andito po ako sa Pilipinas, paano po mag-apply sa hindi po kami agency. So ilang beses na namin inuulit to. So tapos yung masasabi ko lang doon is parang maging rin tayo self-aware na hindi porket may panood tayong video about sa hiring o may makita tayong post. Basahin mo natin, marunong man tayo magbasa eh. So yun na lang yun. Activity or page na marireach ng tao? Page, actually wala naman akong page. Ito lang, yung diary. And activity. So may mga kaibigan ako na nandito sa Czech Republic. So yun, naglalaro kami ng mga online games. Kung kung ikaw ay nandito sa Czech or somewhere in the Europe na may parang server within the reach ng Czech Republic, Europe na server. Naglalaro kami ng mga like Battlefield, Dota. Kung gusto mo ng kalaro ng kapwa mo Pilipino, message mo lang yung diary. Nababasa ko rin naman yung mga message doon. Kung naghahanap ka ng social interaction through online games, pwede kitang makatulungan, makahanap ng mga makakalaro mo. Which is isang way rin yun para mabawasan yung homesickness mo.
practical tips para sa mga OFW? Practical tips. Siguro para sa akin, yung try mo rin i-enjoy yung pag-work mo dito sa Czech Republic para mabawasan din yung homesickness mo, yung mga parang emotional challenges mo. Try mo rin i-enjoy. Alam ko naman iba-iba yung priorities ng bawat OFW. Pero para sa akin, try to enjoy it, yung hard-earned money mo. So kung may gusto kang bilhin, kung may extra kang pera, gusto mong bilhin ng isang bagay, gusto mong kainin, or gusto mong puntahan, huwag mong ipagdamot yun sa sarili mo. Parang yung pinupunto ko lang is yung self-love, self-care. Hi, ako nga pala si Juma. Isa ako sa mga host and kadalasan ng mga nag-i-interview dito sa Diary of an OFW at 7 years na ako dito sa Czech Republic. So paano kang involved sa Diary of an OFW? So for sure, nakita nyo sa mga kasamahan ko kanina na kinikwento nila na nagsimula kami sa isang government seminar na ginawa dito sa Yelava. And then, dun lang on that day, the same day, dun namin nabuo. So wala kaming inisip or plinano before na nangyari yon. Dun lang mismo sa event na yon, na-realize namin na dahil marami kami natutunan, at the same time, marami din kaming nakita na hindi pa nila alam. So doon kami nag-come up sa idea na siguro pwede tayong mag-share ng alam natin na information sa ibang tao. At doon na nga nabuo ang Diary of an OFW. So isang bagay na pinaka-nagustuhan mo doing Diary of an OFW? Isang bagay na pinaka-nagustuhan ko doing Diary of an OFW ay yung pagkakausap, mga ini-interview namin. And most importantly, yung sabihin ko ba yung kapal ng mukha? Kasi I'm sure yung ibang mga nakakakilala sa akin, hindi naman talaga ako yung typical na tao na mahilig makipag-usap at makipagkwentuhan at mag-reach out sa taong hindi niya kilala. So, hindi ako yung ganong typical na tao. Pero ito yung naging nagustuhan ko kasi yung parang na out of comfort zone ako, in short. So, aside sa interview, sa mga nakausap namin, yung going out of my comfort zone, yun yung pinaka nagustuhan ko. Isang bagay na nilook forward mong gawin sa Diary of an OFW? Isang bagay na gusto kong gawin sa Diary of an OFW ay, well, as you know, Diary of an OFW ay may pinaka-main mission kami na to share valuable lessons, helpful information, and inspiration sa ibang kapwa nating Filipino. So, we're still on that track na yung ganong goal, yung ganong vision namin. And so, we're still looking forward na hindi lang mangyari sa Czech Republic. As you know, nabanggit din ng mga kasama ko kanina na we're looking forward na mangyari din sa iba't ibang bansa. So, although hindi namin alam yung iba't ibang information sa ibang bansa, probably we can connect with them by just sharing some inspiration sa ibang tao. So, yun lang nilook forward ko. And also, to connect more to the community. Hindi lang sa isang specific na tao, but to the community. Activity or page na ma-reach ka ng mga tao? Diary of an OFW. Meron akong page na hindi ko masyadong binibisita. It's under my name, Juma Orolfo. And meron din akong startup, binibuilt na media company. You can just email. Hindi pa active yung social media niya because I just started it. So you can visit the www.orjomedia.com or you can send me an email at support@orjomedia.com. Yung site na yon ay may goal na i-enhance ang capabilities, ang kakayanan ng isang Filipino outside the Philippines or yung mga nasa ibang bansa. So, I'm not clear yet kung saan direction, but yun yung parang gusto kong tahakin. And you can just send me an email or siguro i-message nyo ako sa page ng Juma Orolfo and I'll try to get back to you.
Practical tips para sa mga OFW. Practical tips. Just continue doing your passion. Diary of an OFW built dahil sa passion namin na makatulong, makaserve sa ibang tao. So, even though you're an OFW, you can still do it. You can still continue doing your passion, kung ano yung gusto mong gawin na masaya ka without, thinking about your resources. Kasi for me, pagka passion ang pinag-uusapan, you will continue doing it regardless of. So, I know that tayong mga Pilipino ay napunta sa ibang bansa to earn, to save, para makatulong sa pamilya. But let's be real. Kailangan din natin ng something para sa atin. And I think by doing what you love to do, yun yung pinakamagandang gawin. As long as positive impact ang ibibigay niyan sa'yo. So, yun lang. Sa bawat sulok ng mundo. Saang part kayo na-excite sa Diary of an OFW? Saang part pa kami na-excite? Or, excited. Hindi din nilook for me. So, excited kayo na gawin sa Diary of an OFW. Okay. Ano? Kuya Jay? Excited daw sa part na sasayaw si Yuma. Ay, hindi wala. Sabi ko, hindi po pwede masisira ang imahe ng Diary. Si Ate Liz na lang, kakanta. Dahil nga anniversary special ng Diary of an OFW, ginawa namin ng medyo konting special. Special lang. Special kasi it's a part of celebration. Hindi namin in-imagine na makakarating kami ng isang taon. So, Akalain mo yun? sabi ko, isip tayo ng ibang way para magkaroon ng kahit papano ma-share natin at the same time magbavalue sa ibang tao. So yun, part ito ng plan na magkaroon kami ng another podcast na kaming 4 as for anniversary special. And then, yung kanina nabanggit ko na application na hopefully ma-launch namin bago or this month, no? And i-clear mo yun, Juma, libre ba yung application na yan? It will be free. It will be free, of course. Free yan. Basta babasahin nyo na lang. All I-click of nyo the na lang. information ay nandun. So, basa-basa na lang. I-click nyo na lang yung mga menus, yung mga mag-click na lang kayo at magbabasa. Yun lang. Application, podcast, ano pa ba? Yung may kami, parang Music Grill? video channel. Music. grill party. May grill party kami sa... So since it's summer, Oo, summer. August 22, Saturday. What time ba? sa mga followers ng Diary of an OFW na malapit dito sa Ilawa. Kahit malayo, basta Kahit willing malayo. pumunta. Basta willing So, yeah, pumunta. yeah. Ang lumibari ka man. It will be on a weekend, di ba? Saturday. 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 So everyone's we invited. want to magkaroon ng onting gathering Mhm. na makilala namin kayo, makilala nyo kami in person, di ba? Magkakilanlan tayo. So we will have a date. It's on August 22. August So the 22. time? Saturday yun. Saturday. The So, time? siguro kahit mga 11. 11 a.m. a.m. Lunch. Oo. Mag-umpisa Start. na tayo sa park ng and hopefully it Ano? will be good weather. good weather sana. Sana, Ay, good last weather. time, di nun. And sana kasi pasulitin din natin yung summer na yung ayaw namin matapos yung summer na parang walang nangyayari na wala kaming nakikilalang follower ng diary, di ba? Parang magandang experience kasi din yun, parang Tanungin natin Uy, sila parang kung ano yung favorite din nila na napanood. Episode. sabi, malay nyo naman. Nakatulong ba sa nila? Gusto Record nyo- pala natin So sila. kung gusto nyo, di ba? Kung gusto nyo, pwede rin naman yun. Oo, While quick interview. within dun sa grill party, may gusto kayong i-share, I-share. andun kayo, pwede Diba, natin gawin yun. mag-usap-usap Diba? tayo doon. Pwede naman na Literal kayo na i-featured, kwento. gano'n, di ba? Oh, yeah. So, Naka-ready ang aming So, mic at parang- camera. So para kung follower ka ng diary at gusto mo mapanood yung sarili mo, so ito na yung chance mo yun. Ito na yung chance mo. Marami tayo. Mapanood ng pamilya mo sa Philippines. Marami Yeah. tayong loyal followers sa diary. Yeah. Yung music video. Ayun, may So yun i-release. yung isa sa pinaka Pinaka-highlight. excited tayo.
Yung music Oh, video. excited kami. Kasi sasayaw nga si Juma. Ay, hindi pala. Kasama si Juma na nag-shoot ng sayaw. Wala. So, hindi Wala pa- ka, si Juma. mag-ayaw ko kaso wala. Tsaka sasayaw si Ras. Si Ras ang sasayaw. Oo, kasi Para sampulan mo nga. Rusty check to eh. Walang problema. Sa grill, ha? Sa grill party Sa ba? grill. Sa grill party ba? Pupunta. Ako nga pala Pupunta si... sila. Ilabas mo yung moves mo. Bagong music video. Music video. Collaboration with... With Groove and Squad. Groove and Squad. Yan, ano yan, loyal yan sa atin. Lagi yan silang nanonood. Mm. Dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo. Saan nga ba? Ito? Ito, yun, Ito? yun. Thank you guys! Woo!